Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! From different parts of Philippines, sa mga teammates natin and guests dyan. Paki-comment down below naman kung saang branches kayo nagda-dialysis para malaman natin kung saan nanggagaling tong live podcast natin for today. Ayun. So, welcome to Alam Mo Ba To? Sa kwento at kalaman, panalo tayo. So, join us for a fun and chill na kwentuhan tungkol sa dialysis. Ano ito, bakit kailangan, at kung paano ito makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa mga guests natin na undergoing dialysis na o sa mga kakilala nila na papunta na sa dialysis. So, promise, hindi to boring. Plus may matututunan tayo at lahat tayo dito ay panalo. So, tara na, simulan na natin. I'm your host for today. I'm Daryl Salcedo. And for today, we are diving into a very important topic, Dialysis 101. What you need to know. Pwede pa daw mag-usap. Ay, nakaka... Disclaimers. Okay. So guys, paki-share naman ang live podcast natin para kumalat yung videos, para marami tayong matulungan ng mga patients, guests natin na undergoing dialysis, or kung may mga relatives sila na alam niyong may matututunan sa conversation na to. So ayun. Sa episode na to, malalaman natin kung ano ba talaga ang dialysis, ano-ano ang mga uri nito, at kung paano ito makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa mga tao na undergoing dialysis na or sa mga bago pa lang dito. So, alam nyo ba na milyong-milyong Filipinos are at risk for kidney disease? At marami dito ang hindi nila alam na meron na pala silang kidney failure or kidney disease. So, today, we are joined by someone who's in the front lines of changing that. Our guest is Dr. Lorraine Vergara Rejante, a board-certified nephrologist from St. Luke's Medical Center, Quezon City. She works closely with dialysis patients, teaches future doctors, and is actively involved in research and patients advocacy. Lahat yan with one goal, and that is better kidney care for Filipinos. So if you know someone you love or someone you know that is undergoing these challenges of kidney disease, this conversation is definitely for you. So let's welcome Dr. Lorraine Vergara Rejante. Hello, magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga manunood sa ating Facebook ng Nephroplast Philippines. So, ako nga pala si Dr. Lorraine Vergara Rejante. Maraming salamat sa iyong introduction. So, isa akong, ano nga bang isang board-certified nephrologist or nephrologist? Ako po ay isang doktor ng espesyalista ng kidney or bato. So, kami po yung nag-handle ng dialysis, kidney transplant, at iba pang sakit sa bato. Okay, thank you so much, Doc. And also, to welcome our another guest and to share his insights and experiences regarding dialysis dahil isa siyang kabato. Let us all welcome Sir Ray Abacan Jr. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ray Abacan Jr. ng Dialysis PH. Kamusta po kayo mga kabato? Pakishare po ang ating live ngayon at kasama po natin ang ating isa sa mga beloved partners, ang Nephroplast Philippines. Magandang hapon po.
Okay. Thank you so much, Sir Ray and Dr. Vergara for your introduction. And ngayon, para magsimula na tayo, let's talk about dialysis. So, Dr. Rehante, can you tell us something kung ano ba ang dialysis talaga? Ano ba ito? Okay. So, maganda nga na mabigyan tayo ng panimula kung ano ba talaga ito. Kasi syempre maraming mga informasyon na nagbibigay sa atin na mabilis lang nating na-access through internet. Pero sometimes, yung iba doon ay nami-mislead or nagbibigay lang ng kaba or takot sa mga pasyente. So, unang-una sa lahat, ang kidney natin, ang isang sa organ or yung bato kung saan ito yung naglilinis. Kumbaga parang naglilinis ng mga waste products sa katawan natin. So, isa din to na nagre-regulate ng blood pressure at nag-regulate ng mga electrolytes or yung mga sodium, potassium natin and at nag-produce ng ating ihi para hindi tayo nagkakaroon ng pagmamanas, mga ganyan. So pag ang kidney ay nag-fail, yun ay tinatawag na kidney failure. So may dalawang klase, pwedeng acute or chronic. So yung yung dalawang klase ng kidney failure na yon, pwede kayong mauwi sa dialysis. Pero ang pinagkaiba, kapag CKD na, we have to maintain you on dialysis. Ito yung parang 2 to 3 times a week nagpupunta sila sa dialysis center. So ang dialysis is isa siyang procedure para pag nag-fail yung kidney, is ito yung lilinis at gagawa ng mga function na nabanggit ko kanina, pag-regulate ng ihi, doon sa dialysis natin kukunin yung excess na tubig sa katawan ng pasyente, i-regulate yung mga electrolytes na nagtaas or bumaba doon sa ating pasyente. At higit sa lahat, naglilinis nga ng mga waste products ng katawan na nakukuha natin sa ating mga kinakain or sa yung regular lang ng metabolism. So, pag dialysis, we have to hook you on the dialysis machine and ito yung maglilinis ng dugo natin para kasi syempre yung mga dialysis patient, karamihan sa kanila hindi nagpo-produce ng ihi. Di ba yung ihi, yun yung waste product natin. Oo nga po, Doc. So, yun. Ayun, tama. So, technically speaking, Doc, di ba parang palit na lang siya sa kidney natin, no? Okay. So, yung dialysis, kapalit na yon ng kidney functions natin. So, kapag may mga dialysis patients kayo nakilala, ibig sabihin yung kidneys nila nag-fail na. Kaya kinakailangan natin ng dialysis. Doc, yung dialysis po ba, ilang uri po ba yung mga dialysis yung dialysis procedure natin? Okay. So, meron tayong in general, meron tayong dalawang klase ng dialysis. So, una, yung pinaka-common, which is the hemodialysis. Ito yung kailangan mong pumunta sa center kasi nandun yung machine and yung blood mo mismo yung dumadaan sa machine para malinis siya. So, may papasok siya sa loob ng machine, then paglabas niya, malinis na siya, di babalik siya sa katawan mo. And then yung pangalawa, yung tinatawag natin na peritoneal dialysis. So, peritoneal dialysis is very convenient siya kasi hindi mo kailangan magpunta sa dialysis center. I-utilize natin yung tinatawag na peritoneal membrane or yung tiyan natin na kung saan meron doong catheter na nakapasok and yung dialysis, yung fluid is parang doon ipapasok, then you will wait for a certain number of hours para i-drain ito and mapapansin nyo yung kulay niya parang ihi na din siya. So, ito yung mga pinipili ng mga iba, lalo na sa mga malalayong lugar na hindi accessible yung dialysis. Okay po, Doc. So, nabanggit nyo po na dalawang klase yung generally yung types ng dialysis. So, isa dito ay hemodialysis at peritoneal naman. So, sa pagkakaiba nila, Doc, ilang beses po ba dapat yung hemodialysis at ilang beses din naman yung peritoneal? Okay. So, kapag hemodialysis, kailangan mong pumunta sa dialysis center, katulad ng nabanggit ko, for 2 to 3 times in a week.
So sometimes more pa, depende sa condition ng pasyente. So yung may mga kakayanan na iba, meron pang tinatawag na home dialysis. So yung kaya nilang mag-rent or mag-acquire ng sariling hemodialysis machine, pwede din yon. So although syempre medyo magastos lang. So yung peritoneal dialysis naman is hindi mo kailangan pumunta sa center, pero everyday siya na gagawin mo and kailangan mo siyang pagtiyagaan kasi parang mga 3 hanggang 4 na beses papalitan mo yung liquid dun sa tiyan mo naglilinis nung parang pinaka dumi mo sa katawan. So ipapasok mo certain number of hours, then i-drain mo siya. Pero meron din siyang machine na pwedeng i-hook ka doon habang natutulog ka. Okay. So for convenience pala, Doc, mas pinipili ng iba yung peritoneal, especially yung sa mga malalayong hindi makapunta ng dialysis centers. Oo, tama. Okay, Doc. So pag ganun po ba, Doc, halimbawa sa hemodialysis naman, yung mga nakakapunta ng centers, ano ba yung kino-consider na accesses nila doon na para ma-hook sila sa isang dialysis machine? Ano ba yung kailangan na access sa katawan nila para maikabit sila sa dialysis? Okay. Actually, yung access na yan, isa din yan sa mga kinakatakutan ng mga pasyente sa simula, di ba? Parang source siya ng parang unknown fear. So, unang-una, meron tayong tinatawag na IJ catheter. So, yung IJ catheter or intrajugular, kinakabit siya sa leeg. Yan yung mga ayaw ng pasyente kasi parang sabi nila may antena daw, ganyan, na nakalitaw. And very prone siya sa infection and hindi siya dapat nagtatagal. Ito yung mga ginagamit kapag emergency or for a short period of time lang kasi doon natin mabilis lang siyang ikabit in a matter of minutes and magagamit siya agad. And aside from that, meron din tayo ng more permanent catheter na nagtatagal, pwedeng taon, yung nakatago naman sa bandang dibdib, no? So, tapos meron pa tayong dalawa, sa kamay naman siya kinakabit, no? Meron tayong tinatawag na fistula or graft. Pag fistula kasi, ito talaga yung pinaka-ideal na ikabit and hindi siya ganong nagkakaroon ng infection. Ang ano lang niya is, matagal siya bago magamit. So, kaya kailangan nga kasama sa, may pasyente tayo na mukhang papunta na sa dialysis. Isa to sa mga kailangan nating paghandaan para maikabit na siya agad kung ayaw mo malagyan agad ng antena. Intrajugular. Yes. So, although meron din yung tinatawag na AV graft na meron namang parang plastic dito artificial, or Gore-Tex na ginagamit na pwede na din siya magamit agad-agad. Okay. Ayun. So may mga accesses pala na kailangan i-consider pag sa hemodialysis. Paano naman, Dok, sa peritoneal? Ano bang ginagamit nila? So sa peritoneal, gumagamit tayo ng mga catheter na para siya ding tube na ipapasok naman sa loob ng tiyan. And pag hindi ginagamit, naka-coil to and may ilalagay kayong gasa para maproteksyonan and hindi siya ma-expose sa dumi. Okay po, Doc. So thank you so much, Doc, sa pag-differentiate sa dalawa. So with regards naman, Doc, sa para i-maintain yung parang regular health checks, para ma-maintain nila yung pagiging stable nila during dialysis, ano naman po yung mabibigay niyong tips para doon? Okay. So kasama sa pagdadialysis ang monthly monitoring of laboratories. Kasama yan sa packages ng under PhilHealth, no? So, pag nagdadialysis, monthly yun, kasama na yung laboratory. Ang kagandahan nga ngayon, libre na siya, di ba? Kasama na siya sa package. So, hindi na siya parang magiging problem ng mga patient na hindi sila makapag-monitor. And then, aside from doon is check-up sa inyong nephrologist, ng doktor, physical check-up, weight monitoring, nutrition check-up, and review of the medications. Ayun. So yun, lagi niyong tatandaan, lalo na sa mga guests natin dyan sa mga centers na ayaw magpa-check up sa kanilang mga attending nephrologists. So very important na as much as possible, at least once a month na magpa-check up tayo sa
attending nephrologist natin. Para mabago yung mga medication, Doc, diba? Yes, oo. So yun, kapag with regards naman, Doc, sa medication, meron bang kailangan sundin yung mga dialysis patients pagdating sa ganyan? O Oo. depende ba yun sa kanila? Okay. So, isa pa yan na misconception. So, kasi pag nagdadialysis na sila, isipin nila, ay, hindi ko na kailangan ng mga gamot na yan kasi nagdadialysis naman na ako. So, may mga gamot pa rin kasi na kailangan i-maintain kasi may mga hindi, kumbaga dialysis siya, it will replace the kidneys function, but it will not totally replace. Ang isa dyan is yung pagpapataas ng hemoglobin or yung anemia. Hindi siya talaga fully na gagamot with dialysis lang. So, ang mga pasyente, kailangan nila ng gamot, either iron or yung injection na ibinibigay natin, yung mga erythropoietin, ganyan. Yung epoetin injection natin, epoetin alpha or beta. And then, aside from doon, may mga electrolytes na hindi din totally nalilinis ng dialysis. Isa dyan yung phosphorus, maliban sa phosphorus, yung uric acid. So may mga gamot na mine-maintain doon para doon. So pinakamaganda pa rin talaga. Individual naman kasing pasyente, iba-iba naman yung pangangailangan nila. So aside from din doon yung sa vitamin D or sa calcium. So maganda na kausapin pa rin nila yung doktor nila kung ano yung angkop para sa kanila. Kung konti yung gamot mo, di mas maganda. Ibig sabihin, maganda yung linis, maganda yung control din sa pagkain. Ayun. So, yun nga, in connection nga dun sa monthly check-up, syempre meron tayong monthly laboratory. So, walang reason para hindi magpa-monthly labs na yung patients natin ngayon kasi libre na yung laboratory sa PhilHealth. So, doon magbe-base si Doc, mga doctors natin, especially nephrologists, kung ano yung maintenance nila na medication. So, ganun. As part of lifestyle changes naman, siguro dahil nga 2 to 3 times binanggit ni Doc yung pag-hemodialysis, and sa peritoneal naman, almost, daily yung pag-peritoneal nila. So, paano ba yung challenges nito? May mga side effects ba na commonly na experience ng mga pasyente during dialysis? Yes, so dapat isa yan sa mga binabanggit natin sa mga pasyente, side effects, para hindi sila takot na takot na mag-start, ganyan. Overall, actually good yung effect niya. So since i-replace nga natin yung nawalang kidney function, so in general, dapat bubuti yung pakiramdam nila, and we're looking for a more quality of life pag nag-dialysis, no? And hindi ito yung end of life kasi yung mga pasyente natatakot sila, pag nag-dialysis ako, mamamatay na ako, ganyan. So hindi, no? So we're looking for to promote quality of life, and sa mga side effects, syempre hindi maiiwasan. Like number 1, regarding sa access, kapag matagal nating pinapatagal na IJ catheter lang tayo, mas magiging prone tayo sa infection, and infection itself can be deadly, di ba? Tama. Aside from doon is nutrition. So sometimes hindi na-orient yung transition ng nutrition between preventing dialysis into patients undergoing dialysis kasi very different yung food requirement, and especially yung protein. Aside from doon, may mga complication na hindi maiwasan minsan. Kasama na doon yung pagbaba ng blood pressure kasi since dugo yun kinukuha mula sa'yo, nililinis sa machine, pwedeng pagbaba ng mga blood pressure. Ayun. So, ganun nga. So, marami tayong i-expect na side effects. Pero to get into that, syempre, pwede natin tanungin ang ating kabato dito kung ano yung naging experiences niya during dialysis kasi ongoing dialysis pa rin si Sir. Can you tell us your experiences, Sir, during your dialysis? Ayun, sir, no? Makwento ko lang po, nag-start po ako ng dialysis. Ako po 20 years old noon. No? College student po ako. Siyempre, nung panahon po yun, puno-puno ng pangarap, nag-aaral ka. Busy ako sa lahat ng bagay na pag-aaral, paglalaro dito.
nakalimutan kong bigyan ng oras yung kalusugan ko. Yun ang naging problema ko nun. Syempre, sa family po namin, wala po kaming may background ng other kidney disease. So ako lang po yung nagkasakit. No? Ang lifestyle ko po noon, masasabi kong medyo naging pasaway po ako pagdating sa pagkain talaga. Lalo na yung mga ultra-processed foods. No? Napakalakas ko mag-consume noon. Alam na natin, yung soft drinks, chichirya. As in, yun ang pagkain ko simula umaga hanggang gabi. Tapos sasabayan ko pa ng puyat. Tapos yung inabuso ko yung Inabuso. Kasi hindi ko akalain na sa ganung edad magkakaroon ako ng CKD. So nung nag-start ako mag-dialysis, malaki pong pagbabago, hindi lang po sa buhay ko, pati po sa family apektado. Kasi tulad nga po ng nasabi ko, sa family ko po, ako lang po yung nagkasakit ng ganito. So syempre sa unang ganitong pagkakaroon ng ganitong sakit, ang pinakakulang po sa amin talaga yung kaalaman tungkol sa sakit. Lahat po nung una kong salang nun sa treatment, paggawa ng fistula, pakalabit ng IJ, gastos po out of pocket. Dahil hindi ko pa po alam yung PhilHealth noon, no? Ang benefits po ng binibigay po noon ay 45 treatments pa. Napakaliit Tapos pa. hindi pa kasama yung ibang mga gamot, mga Medications. medicine. Hindi katulad ngayon, guys, no? Kaya po nung tinayo ko po yung grupo namin na Dialysis PH, isa po sa pinakaunang-unang sinulong namin at nilabi po namin sa PhilHealth, maibigay po yung pinakakompletong treatment package na kinakailangan po para sa mga basic hemodialysis, para yung mga pasyente, lumuwag na po yung kanilang mga buhay. Kasi sa totoo po, mabigat po yung simula ng dialysis pag kayo wala talagang kaalam-alam, tapos hindi nyo alam yung mga benepisyo. So ang ginawa po ng aming samahan, yung Dialysis PH, ngayon po, ang ginagawa namin, pinapakalat namin ng mga tamang impormasyon. Sabi nga po namin, na ang tamang kaalaman ang pinakamabisang gamot para sa ating malubhang karamdaman. Tama. So ayun po, grupo po namin ngayon medyo mas dumami, pero ibig sabihin nun, mas marami nagkakasakit. Kaya nagtutulong-tulong po kami para ipaalam na kailangan po nating alagaan yung ating sarili. Mas importante pa rin yung prevention talaga at early detection. Ayun, tama. So tulungan natin yung mga ganitong klaseng grupo na nagpapakalat ng tamang information regarding dito sa kidney disease, sa CKD, sa dialysis. Ayun. So, thank you so much sa pag-share mo doon, sir, sa journey mo as a dialysis patient. And kung titignan naman natin yung ibang option, doktora, ano po ba meron po bang permanent na solution or alternative itong dialysis? Ang pinakamaganda talaga na replacement for kidney na nag-fail. Sometimes naman kasi, di ba yun nga, lifestyle. Pero sometimes, meron kasing mga sakit na hindi mo siya maiiwasan. Like yung, kunyari, nagkaroon ka ng mga autoimmune diseases, glomerulonephritis, or pamamaga ng kidney, na hindi siya based sa lifestyle talaga. So, sometimes genetic. So, yung pinakamaganda talaga na replacement or mas maganda yung quality of life din is yung tinatawag na kidney transplant. So, ano yung kidney transplant? Ito yung, if meron kayong available na donor, is magkoconsulta kayo sa inyong nephrologist para tingnan kung match ba. And then, ang isang tao kasi pwede siyang mabuhay ng isa lang yung kidney. So, yung isang kidney, pwede niyang i-donate sa someone na nag-fail yung kidney. And after donation ng kidney, hindi na niya kailangan mag-dialysis. Kasi yung ibinigay na kidney sa kanya, yun na yung magwo-work to filter the blood and create yung urine and yung ilinisin yung waste products. Yung dating function ng Yes. kidneys. Pero, di ba, Dok, may mga maintaining medications pa rin sila after ng kidney transplant? Oo, yun lang. Siyempre, di ba, pagka nagda-dialysis ka din naman, may mga gamot ka pa rin. Tama. Even before dialysis, in prevention, yun yung pinakamadaming gamot. Prevention of going into dialysis, dun kang pinakamaraming gamot eh. So, yung gamot naman dun sa kidney transplant is to protect yung kidney na i-donate sa'yo para hindi siya sirain yung sarili mong katawan. Kasi remember, hindi mo siya sariling kidney. Donate lang and pwede siyang magkaroon ng rejection. So, yun yung aalaga. Okay, thank you so much, Doc. Ayun, so, sir, matagal ka na sa hemodialysis. Yes po. Yes. 15 Wala ka years. bang plano na mag-kidney transplant? Alam niyo po bilang isang 15 years hemodialysis patient po,
isa pa rin po sa inaasikaso ko ngayon yung aking workup for kidney transplant. Dahil alam ko po yung quality of life ng mga kidney transplant. Yung pinaka maibibigay sa yung bagong kidney na hihinto ka sa dialysis, magagawa mo yung makakapagtrabaho ka, lalakas ang katawan mo, mas less ang complication, napaka-importante. Sabi nga po nila, magastos sa simula, pero ngayon po, may mga benefits na po tayo dyan. No? Nandiyan na po yung mga benefits for kidney transplant operation ng PhilHealth, kasama na rin po yung post-KT medicine. So ngayon po, ang nilalabi po ng grupo namin ay yung organ donation, para naman po sa mga hemodialysis or mga dialysis patient na walang donor. Katulad ko po, ako po pipila po ako for cadaveric dialysis, ang cadaveric transplant. Pero ang problema ko naman po, konti po yung mga kababayan natin na may alam tungkol sa organ donation. So isa po yun sa ina-advocate namin ngayon. Last time po, nasa Congress sila, no? Nilalakad na po yung batas para dito at malaking step up po yun para sa atin, para po mas maraming mga patient na katulad ko na umaasa po na mga kidney transplant at mabigyan ng bagong buhay. Ayun. Kasi yun yung pinakamagandang replacement tulad niya ng sabi nito. Ayun. So, ngayon sa topic natin to, thank you so much po Doktora and Sir Ray sa pag-share nyo tungkol sa munting kaalaman sa dialysis dito sa pilot episode natin. Sa mga nanonood dyan, kung gusto nyong magtanong, mag-question, pwede tayong magtanong kay Doktora, kay Sir Ray, anything about dialysis. Pwede kayong mag-comment sa live podcast natin at pwede tayong magbasa ng questions at isasagot ni na Doktora at ni na Sir Ray. Meron ba tayong questions dyan? Batiin natin ang ating mga Ayan, ang dami. supporters, no? NephroPlus Philippines. Yan. Watching from Cavite pa. Ayun. Nasaan na yung mga questions nyo? Yan. What's the difference? Ayun. So, isang question from Adora Katipon Belen. So, what's difference from renal patients dialysis to diabetic dialysis? Ano daw? Siguro, ibig niya sabihin, ano ba yung difference ng renal disease na agad or sa nagda-dialysis from diabetes siguro? Okay. So, siguro gusto din niyang i-differentiate kung ano yung, kung kidney disease na hindi galing sa diabetes. Tama, Dok, no? siguro. Ganun. So, actually, here in the Philippines, ang pinaka-common na cause ng kidney disease is number 1, diabetes, which is lifestyle nga. So, if you do not control your blood sugar, mabilis din yung pagkakaroon ng kidney disease. And aside from that, hypertension o yung mataas na blood pressure. Kasi nabanggit ko kanina na ang kidney nga natin ang nag-handle ng blood pressure. So if yung BP mo is laging mataas, pwede nito din sirain yung kidney. So nabanggit ko din kanina na may mga pasyente na hindi true lifestyle yung nakukuha nilang sakit sa kidney. Number 1, pwedeng inborn. So may mga bata tayong pasyente or mga pediatric patients na nag-undergo din ng dialysis. Sila yung nagkakaroon ng pwedeng infection, autoimmune diseases, or yung tinatawag na glomerulonephritis na nadidiagnose lang through a kidney biopsy. Ayun. Thank you, So, pero when it comes to treatment, almost the same The naman. same lang. Oo. Regarding sa, yun, still both of them can have a choice, whichever, kung anong gusto nila. It can be a peritoneal dialysis, hemodialysis, or kidney transplant. Okay. So another question po, Doc, from Achilles Quintana. Ano po ba ang maaaring complication pag tumagal na sa dialysis? Okay. So number 1 complication dyan is una, sa access, pwede magkaroon ng infection, pagbaba ng blood pressure during dialysis treatment, and meron din nung tinatawag na complication sa puso. Pwede sila magkaroon ng mga acquired na mga heart failure, and yung katulad ng nabanggit ko, may mga certain nga na electrolytes like yung phosphorus. So, nagkakaroon din sila ng mga bone diseases. Okay. So, yun. Ayun. So, ano pa? Ayan, may isang questions pa po for Sir Ray naman. From Mika Galvan. Sir Ray, ano ang biggest challenge you faced
with dialysis at paano mo ito na-overcome? Ang pinaka biggest challenge talaga yung sa simula. Lalo na kung wala kang kaalam-alam tungkol sa chronic kidney disease. Kasi yung bago ka pa lang dito, ma-experience mo pa lang, yung takot, yung kaba, doon mararamdaman mo. Kaya hanggat maaari, aralin natin yung sakit natin. Importante yun na malaman natin kung ano yung mga dapat mong gawing treatment, ano yung mga tama mong management ng sakit. Pinaka-isa sa pinaka-importante po para po ma-manage nyo ng maayos yung sakit nyo, kumonsulta sa ating mga doctors. Sila po yung magbibigay ng gabay sa atin, tamang gabay, para po ma-manage natin. Kasi doon po sa part na yun, kung tayo po mag-self-medicate, makikinig sa iba, hindi po yan magagamot. Ang bawat pasyente mo may kanya-kanyang, sabihin natin na kanya-kanyang kailangan na tuunan ng pansin ng doktor. At yung mga doctors po natin, mga nephrologists, mga iba pang doctors, yun po ang magbibigay sa atin ng gabay para mas mapangalagaan natin kalusugan natin, mas mapamahaba natin yung buhay natin. Yun po ang isa sa mga sekreto ko, no? Lagi po ako nakikinig sa aking mga doctors. Yun po. Okay. Tama yun. So, yun ang lagi natin tatandaan. Sa attending nephrologist lang natin makinig, especially when it comes to medication. Huwag magsa-self-medicate. Okay? Ayun. So, isang question pa ulit from Abigail Divine Cabalsi Dumon. Ano pong effect ng dialysis treatment kapag buntis po yung patient? Ano pong possible na mangyayari sa pinagbubutisyon? Very good question po. Okay. So, kapag meron tayong special na prescription, especially for pregnant patients undergoing dialysis. So, we have this certain target na mas lower yung BUN nila or yung waste product because it can also affect the development of their baby. They have also more frequent dialysis needed. Sometimes we increase from 3 times a week, nagiging 4 or 5 times a week sila. And very crucial din yung weight adjustment since a pregnant patient has increasing weight over weeks or months. So, we should be also adjusting their dry weight na tinatawag. So, yung mga dialysis patient natin, alam nila yung dry weight, no? So, kapag dry weight, hindi siya yung forever na gano'n, nag-a-adjust siya per week. Or depende sa kung asang stage na ng pregnancy. And, syempre, nandun din yung risk ng premature labor or yung maagang panganganak kung saan pwedeng mauwi sa intensive care unit yung baby. So, syempre, nandun din doc yung sa blood pressure, di ba? Napabago-bago din yung. So, ayun. Thank you for that question. May isa pa po. Ayan, from G. Pwede na po ba kainin lahat pag nagpapadialysis? Tama po ba? Ayan, yan yung isang magandang tanong. Kasi pinaka-common niya. Nagdadialysis yung mga pasyente, nakikita ko para silang nagbubuffet during dialysis. Parang yun yung cheat day nila. Pero in actual, di ba sabi ko nga, like yung mga certain electrolytes, like yung mga pagkain na matataas sa phosphorus pa rin or mga preservatives and maaalat can affect your dialysis. Number 1, pag maalat, nagkakaroon tayo ng malaking weight gain which is pwede kang mahirapan sa dialysis kasi maraming tubig na kailangang hatakin. And kapag masyadong mataas yung phosphorus naman, mabilis surupok yung mga buto nila. Tama. Ayun, sir, no? Pwedeng ma-share ko lang tungkol po dyan. No? Alam niyo po sa community po namin, isa po yan sa mga laging tanong ng mga pasyente, pwede na po bang kainin ng lahat? Tapos alam niyo po, may mga nagko-comment doon, sige, kainin mo na lahat, sira na naman yung kidneys mo. Bakit kidneys lang ba yung organ natin? Diba? Sabi ko nga po sa kanila, yung ini-input po nating pagkain sa katawan natin, napaka-importante po niyan sa magiging output po ng pagiging kalusugan natin. Kaya importante po na kahit po yung ganyang mga kinakain natin, i-consulta pa rin natin sa nutritionist, magkaroon tayo ng renal nutrition, yan. Importante po sa ating alamin yung mga tamang pagkain dahil pag prinolong nyo po yung mga pagkain na ganyan, lalabas po yung mga iba't ibang komplikasyon. Tulad po ng nasabi ni Doktora, yung mga mataas na phosphorus, no? Pwede po tayo magkaroon ng mga bone deformation, which is talagang makakagrabe sa kondisyon natin, magpapahina sa katawan. Yun po. Ayun, tama. So, ayun nga, huwag tayo masyadong makikinig or magbabasa ng kung anumang mga advices online, especially kung di naman natin alam kung tama ba ito. Laging mag-consult tayo sa mga
healthcare providers natin, especially sa mga attending nephrologists. So, yun. So, isang question pa ulit from Mitch RM for Sir Ray. What's one misconception about dialysis patients that you wish people understand? Alam niyo po, ang isa sa mga misconception na nabanggit ni rin ni Doktora kanina, no, akala nila pag nag-dialysis na mamamatay na, wala nang pag-asa, mag-end of life na. Pero hindi po. Yung dialysis po ang magiging duktong buhay po natin. Dahil siya po yung magpapalit sa ating kidneys, yung function ng kidneys, itatawid niya. Pero kung kayo po ay gusto niyo talagang gumanda ang buhay, yung gawin nating bridge, yung dialysis treatment, papunta sa kidney transplant. Yun po. Ako po medyo, amin ko, tumagal ako sa hemodialysis dahil po sa kakulangan ko sa kaalaman. At dahil po sa kakulangan ko ng kaalaman, may mga komplikasyon pong nangyari sa akin na nagpatagal pa ng workup ko sa for kidney transplant. Pero sa huli, hanggang kaya po, ipinupush ko po talaga. At yung grupo po namin, ina-advocate na ma-kidney transplant. Alam nyo, halos po karamihan ng admin na kasama ko, kidney transplant patient po sila. So, yun po ang pinakamagandang natin, matutunan natin. Kasi dito sa dialysis, sa health, maraming mga misconception, mga myths na sinasabi natin. Kaya isa po yung grupo namin sa nagkakalap ng mga tamang impormasyon na maibibigay natin sa mga pasyente. Isa po sa mga bibigay kong gabay, suportahan nyo po yung mga support group po na ganitong katulad natin na tumataguyod para mas mapaganda yung kalusugan natin at maibigay yung mga tamang impormasyon or proper disease management para sa mga kapwa natin guest patients. Yan po. Okay. Thank you so much for that, Sir Ray. At ayun, may isa pang question from Angelo Henovea. Ano ba tong question niya? Makakabuntis pa po ba pag dialysis patient na po ba? Anong masasagot natin dyan, Doc? Yes, posible siya makabuntis. Yung dialysis patient nga pwede ding mabuntis. Okay. So, pero syempre nagkakaroon din ng lower chances. Pero yung isa pang makakatulong para sa fertility if you're very concerned with that is kidney transplant. Yes. So nagkaroon nga kami ng pasyente na ang donor niya is yung wife niya. And after the donation, even na may warning na parang wag muna kayo magbubuntis in a year, ganyan, parang hindi napigilan. Nagkaroon ng pregnancy. So, ayun. So, maganda siya. Yan. Isa po sa admin namin po, kidney transplant patient po siya. Ang donor niya, husband niya. Tapos ngayon, may 2 na silang anak. Oo, So, di ba? Ibig sabihin, mas magandang ma-kidney transplant ka, tapos tsaka ka mag-anak. Yun po yung pinaka-advisable talaga. Kasi tulad nung nasabi ni Doktora, very risky po pag kayo po ay isang pasyente, babae, nagbuntis, ang daming pwedeng mangyaring complication, kawawa naman yung bata. Pero kung ipupush nyo yung kidney transplant, tsaka po kayo magkakaroon ng anak, mas maganda po. Ayun. So, yun. Very good na maging option talaga yung kidney transplant for pregnancy, sabi nga nila, Doktora. So, isang question pa siguro from Miss G ulit. Doc, paano po yun? Fast food po kinakain ko sa treatment. Bawal din po yun. Ayan, related siguro doon sa previous na. Siguro for our next future episodes, maganda din na pag-usapan yung nutrition and we invite nutritionists, clinical actually, nutrition. meron tayong naka-ready time, na, so, para ma-excite yung viewers natin. And then, yun nga, yung fast food na kinakain, siguro, ako kasi hindi ako sobrang higpit sa mga pasyente ko. Parang in moderation, like for hindi naman kailangan lagi. And you allot time to prepare your own food para kasi nga yung may mga waste products na hindi fully nalilinis through dialysis. Kaya nga may mga gamot na naiiwan na kailangan pa rin nilang i-maintain. Yun. So, pwede aside from the kidney kasi, so let's say nalilinis ng kidney yan, pwede nga siya magkaroon ng impact with the liver or heart failure in the future. So yun, hindi din siya ganun advisable. So yun, hindi advisable pero hindi naman pinagbabawal ng grabe kasi pag walang choice, especially sa mga centers na malalayo yung lugar nila. Ayun. Tsaka sir, yung preparation minsan sobrang aga. Tama. Yung ibang patient po nakakasama ko, ganun po mga sinasabi nila, bakit naka-fast food ka? Kasi walang kasi oras ang treatment ko kanina 4 o'clock.
Oo, So yun tama. lang po talaga yung Wala nang choice. Wala nang choice. preparation. Pagkagising, Pero diretso. sabi ko naman po sa kanila, kung magte-take kayo ng ganyan, siguraduhin nyo po yung laboratories nyo maayos. Yan, tinitake nyo yung inyong mga gamot ng tama, lalo na yung para sa electrolytes. At wag din palagi-lagi. Oo, Kasi palagi. yun nga po yung sabi ni doktor, ginagawa na siyang every dialysis, parang cheat day. Kasi pag nag-dialysis ka, hindi lahat ng toxins nare-remove. So, naiipunan ka pa rin ng naipunan. So, pwede siguro kahit paminsan-minsan para hindi ka naman malungkot. No? Oo nga. Masaya pa rin naman matikman may mga masasarap na pagkain. Tama. Pero wag gawing excuse lagi yun. Yes, na, opo. Sabi dapat ng kausap ko, sir, dialysis ka naman, cheat day. Ay, hindi po ganun. No? Kasi, mas magandang hindi tayo naiipunan ng toxins para hindi magkaroon ng mga complications in future. tama. Okay. So another question from Mitch RM. Doc, how do you talk to patients about starting dialysis when they're scared or resistant? Okay, so para sa mga pasyente ko or sa mga nako-convince natin na magpa-dialysis, ang number one kalaban nila nakikita ko, fear of the unknown or a previous experience. So, before kasi parang, syempre hindi pa rin naman ganun kaganda yung technology or siguro yung dialysis na treatment. Sa kanila kasi yung minsan kaya ayaw nila kasi halimbawa yung magulang nila namatay na nagkaroon ng Natakot kidney sila. failure or tita or kamag-anak, doon nila nakita kaya nag-form yung fear, no? So, susunod is alamin nga natin kung ano yung kinakatakutan nila and give more information kung ano yung dapat hindi nila katakutan and mas maging ma-orient sila. So, sometimes nga, pag nagra-rounds ako sa mga dialysis, kunyari na meron na akong, ang tagal ko siyang kinonvince, pero na-convince siya. Tapos, after a few months, gaganda yung pakiramdam niya, tatanungin ko siya, ano ma'am, nagbago na ba, kamusta, parang pinagsisisihan mo ba na ginawa mo to? Parang hindi naman, kasi gumanda yung balat nila. Gumanda yung pakiramdam. Oo, yun. So, kaya talagang, Oo. maganda Actually, meron din ako mga kasi I was a hemodialysis nurse din before. For 12 years din. So may mga patients din, may guests kami before na parang ang sinasabi niya gusto ko na lang mamatay. Ayun nga eh. Kasi nga natatakot sila, araw-araw daw tinutusukan or ano. Pero nung nakapag-start sila ng dialysis, ayun, medyo gumanda yung pakiramdam nila. Minsan nagsosolo na lang sila papuntang dialysis center. So talagang hindi naman end of life mo yung dialysis. And makakatulong yung katulad nung grupong itinayo nila sa dialysis PH support group para mabigyan ng insight yung mga tao. And you can also talk to one-on-one on their experiences para yung mga fear of the unknown is mawala. Regarding naman dun sa mga medical or natanong, you can always talk to your nephrologist naman para ma-explain sa'yo lahat, step by step, matulungan kayo sa lahat ng kailangan. Even sa financial, no? So, oo. I mean, di ba? Well provided by the government and the PhilHealth. So, you can also ask the dialysis PH support group, step-by-step process, saan tayo makakatipid, and yung makakameno sa mga gastos. Kasi isa din yan na cost ng isang cost ng resistance. Pagtangge, di ba? Yung paggastos. Yun. May dagdag ko lang po, no, sir, doktora. Alam niyo po, nag-start po yung grupo namin ng 200 members lang. Pero nung pinost na namin yung mga ganyang impormasyon, yung kung saan nakakuha ng medical assistance, kung bakit kayo natatakot pagsimula ng dialysis, doon po dumaming members namin, tapos natutunan nila kung paano i-manage yung sakit, which is importante. Nung unang mga taon po namin, marami po kaming patient na ayaw magpa-dialysis kasi hindi nila alam. Hindi nila alam kung ano yung dialysis, hindi nila alam kung saan sila kukuha pampagawa ng mga access nila. Pero dahil po sa mga samahang ganito na tinayo po namin, hindi lang naman po kami dialysis, marami rin po ibang samahan. Pero pinapaalam po namin sa kanila kung anong mga assistances ang pwede nilang kung saang mga centers ang mga dapat nilang puntahan para mas malapit sa kanila, mas accessible at mas maganda yung quality of treatment na mapoprovide po. Ayun, tama. Oo nga, isa sa mga
factor siguro dyan, yung pag naisip nila na sa access nga, nagagawan ka ng access, inisip nila na ooperahan, parang Yes. nawawalan sila, No, akala nila, takot eh. tapos wala na Mm. silang panggastos. Pero masasabi natin yung access, yan po yung pinaka natin, lifeline Oo, natin. Ito pong lifeline. access ko 15 years na din siya. Uy, So ganun na rin hindi po pa, ako, hindi 15 pa years. pinalitan yun. Hindi pa po, ito pa lang po. Maganda. Bali nag-IJ ako 1 month tapos ginawa po to, libre pa nga po to ginawa. Medical mission pa po. Ayun. So, Taga sa ngayon St. ata, Luke's po marami yung mga din atang, gumawa. marami pa rin nag-o-offer ng, actually may program ata si Nephroplus Yes Philippines po. dyan. Ito po. Yung free surgery sa Access Fistula Access. Ayun, so isang question pa po from Jelica Ana Cruz Huyat. Hello po, Doc. Ask ko lang po kung ayos lang po ba na kumain habang nakasalang sa dialysis. So, during siguro, Doc, habang nakasalang na sila. So, habang kumakain during dialysis, ang isang complication kasi nun is pagbaba ng blood pressure. Mm-mm. Kasi yung lahat ng dugo mo is magpupull on your digestive system or para ma-digest yung food na kinakain. Pero kung halimbawa hindi naman ganun ka tawag dito madami, siguro you can eat yung wag lang siguro yung sobrang busog Yun lang, na busog. Dran. Kasi Napansin madadivert yung Sabi ko sa mga patient, huwag kakain ng sobrang busog na busog. Oo. Yung tama lang. Pero anong Ay. oras ba dapat talaga, Doc, yung advice niya na? Ano? ideally Before or- oo, makakain. Pero yung mga first hour ng dialysis, okay lang po ba yun? Yun Kasi nga, merong pwede, mga pero ganun hindi siya yung advisable. Hindi siya Kasi advisable. lalo na kapag case-to-case basis kasi, Mm. kung tolerated na isang patient, okay na may. I-allow. Pero So- kung yung kada kain niya, bumababa yung BP niya kasabay nun. So siguro wag na lang muna or Yes. delay na lang. Makinig pa rin kung ano advice Oo, ng no. doctors nila. Ayun. So last question na lang siguro from Miss G ulit. Doc, ano po difference ng 1 reuse and 3 times reuse? Siguro sa dialyzer, Doc. May positive effect po ba siya? Okay. So, may mga dialyzers na pwedeng i-reuse. No? So, pero karamihan ng center since meron naman tayo minimum set. Actually, 5 5 times na lang. yung minimum, yung maximum natin. So, yung mga single reuse is ginagawa yan sometimes sa hospital, actually sa mga private hospital na gumagawa ng dialysis and mas costly siya. Mas Kasi costly. every one use lang kasi. pagka na-consume mo na yung dialyzer na allotted for you in a year, yun, you have to pay out of your pocket. With regards to the difference naman with the treatment, actually, very minimal or almost no difference. Bakit? Kasi, na-check naman natin yun through your laboratory, yung dialysis adequacy. So, I don't think na related siya with Okay. regarding sa reuse. Okay, so yun. So kahit naka 5 reuse pa siguro yun. Depende Basta dun maganda sa- yung Oo, processing kasi din, syempre mati-check pa rin. after ng- processing, di ba, we test for the efficiency. Yes, Oo. So makikita pa rin. So when it comes to effect, so very minimal lang daw siguro, sabi ni Doktora. Ayun, so if you have any more questions para sa regarding sa topic natin na about dialysis, Mm-mm. you can always comment na lang or Okay. message our Facebook pages, Instagram, and other social media accounts po na ipa-flash natin sa screen mamaya. So yun. Bago tayo magtapos, let's review the key takeaways na lang na dito sa pilot episode natin for the topic Dialysis 101, what you need to know. So we have 5 takeaways. So una, when the kidneys stop working properly, tinutulungan tayo ng dialysis na linisin ang katawan, and this will help us keep going. Number 2, may iba't ibang uri ng dialysis tulad na nabanggit ni Doc. 2 general types actually. It's hemodialysis and peritoneal dialysis. Pero meron din naman tayong permanent alternative, which is the kidney transplant. Ayun. So, isa din sa mga importanteng natalakay ay yung pagkain ng tama. So, yung regular na pagpapatingin sa doktor, sa attending nephrologist. So, with regards to this topic naman sa diet, alam ko this will be our next topic
sa next month. So abangan nyo yun, guys. And last but not the least, syempre, importante sa mga tao na undergoing or ongoing na yung dialysis nila is yung support group. So hindi mawawala yun na dapat nandyan pa rin yung significant persons natin, yung suporta ng pamilya, ng healthcare provider, especially sa mental health din, mental well-being ng isang dialysis patient. And itong mental health din ito siguro itatalakay din natin to kasi importante din to sa future episodes natin. So ayun, thank you so much for listening to Alam Mo Ba To? Sa Kwento at Kaalaman, Panalo Tayo. Special thanks also to Dr. Rehante and to Sir Ray, ang ating kabato, for the time and insights po. Ayun, so it's truly inspiring and knowledgeable sa mga sinare nila. At sana marami tayong natutunan, especially sa mga viewers natin ngayon na wala pa sa dialysis especially, and sa mga bago sa dialysis. So ayun, be sure lang to tune in to our next episode, siguro next month yun ulit. And we will be posting an announcement regarding that, kung anong topic din. Pero don't forget to like and share our social media accounts which is flashed on the screen po. Ayan, sa Facebook, Instagram, YouTube, and sa Viber community natin. Okay? So, until next time, take care of your kidneys and take care of yourself. Once again, I'm Daryl Salcedo. Keep your kidneys healthy and keep living your life. Kasi hindi naman to ang huli. Yung dialysis, hindi yung end of life yun. So, goodbye and see you next time sa ating episode. Sa Alam Mo Ba To? Sa Kaalaman at Kwento, Panalo Tayo. Thank you. Bye-bye.